Nagsisimula ang pelikula sa isang abogado na nagngangalang Jess, na tinitingnan ang mga record ng krimen ng nakababatang kapatid ng kanyang asawa. Bigla siyang nakatanggap ng mensahe mula kay Ryan, ang kanyang asawa, na nagsasabing tingnan ang kanyang bag. Binuksan ni Jess ang kanyang bag at nakakita ng isang rosas na may matamis na liham mula kay Ryan. Pag-uwi ni Jess, nakita niyang walang tao sa bahay at may bukas na pinto. Bigla siyang nakarinig ng mga yapak, ngunit sa kanyang ginhawa, lumabas na si Norman, ang kanilang aso. Narinig ni Jess ang mahina na tunog ng may nagtatrabaho sa basement, kaya tinungo niya ito. Sa basement, nakita niya ang kanyang asawa, ngunit nagulat siya nang malaman na si Roman, ang nakababatang kapatid ng kanyang asawa, ang nag-aayos ng ref na akala niya ay si Ryan. Humingi ng paumanhin si Jess, at sinabi ni Roman na darating si Ryan sa ferry ng 10:30 at nais nitong sunduin siya. Pumunta si Jess sa ferry terminal upang sunduin si Ryan, na tila mas mabait kaysa kay Roman. Pagdating nila sa bahay, nagulat si Jess nang bigyan siya ni Ryan ng lumang pilak na kwintas ng kanyang ina. Sinabi ni Ryan na inayos niya ito at may papel sa loob ng salamin na naglalaman ng kanyang pagmamahal para kay Jess. Dinala ni Ryan si Jess sa ibang silid, kung saan may cake na may happy anniversary na mensahe. Humingi ng paumanhin si Jess sa paglimot ng kanilang anibersaryo, ngunit pinagaan ni Ryan ang kanyang loob sa pagsasabing sobrang abala siya upang maalala ito. Malalaman natin na humingi ng tulong si Ryan kay Roman para sa anibersaryo sorpresa. Umalis si Ryan upang maligo, at nag-ayos si Jess sa paligid ni Roman. Nang siya ay paalis na ng silid, hinaranggan siya ni Roman at hinawakan ang pilak na singsing sa kanyang leeg. Lumakad palayo si Roman, na nag-iwan kay Jess ng naguguluhan. Kinagabihan, binisita ni Roman ang kanyang dating kasintahan at nalaman nating siya ay isang kriminal na nasa probasayon at hindi pinapayagang umalis ng lungsod. Pinaalalahanan siya ng kanyang kasintahan na si Casey na huwag gumawa ng kalokohan dahil ayaw niya ng isa pang insidente sa kanyang record. Ngunit nainis si Roman sa mga taong palaging iniisip na may gagawin siyang masama, kaya sinampal niya si Casey bago umalis. Samantala, magpapaligo na si Jess nang makita niyang nilagyan na ni Ryan ng toothpaste ang kanyang sepilyo. Nang maglaon, pinutol ni Jess si Ryan habang gumagawa ito ng iskultura, at nagkaroon sila ng romantikong sandali. Hindi matibay ang mesa, kaya kinuha ni Ryan ang kanyang swertehin na barya at inilagay sa ilalim ng isang paa ng mesa, habang pinapanood ni Roman mula sa bintana. Kinabukasan, nagising si Jess at nakita si Ryan na namimitas ng rosas habang nagtitimpla siya ng kape. Napansin niya ang lumang kwintas ng kanyang ina sa sahig ng kusina at pinulot ito. Pagpasok ni Ryan, sinabi ni Jess na nasira muli ang kwintas ng kanyang ina, kaya nangako ang asawa na aayusin ito at itatago ng maayos. Biglang lumapit si Roman at matapos uminom mula sa bote, sinabi nilang ubos na ang juice at umalis. Sinabi ni Jess kay Ryan na pagod na siya at natatakot kay Roman na manatili sa kanilang bahay, ngunit sinabi ni Ryan na wala siyang balak na itaboy si Roman gaya ng ginawa ng kanilang ama. Sa huli, matapos banggitin ni Jess na nag-iispiya si Roman sa kanilang silid, pumayag si Ryan na maghanap ng ibang matitirhan para sa kanyang kapatid. Ngunit hindi nila alam na nakikinig si Roman sa kanilang pag-uusap. Kinabukasan, nagsulat si Ryan ng liham at inilagay ito sa mailbox bago umalis sa trabaho. Pagkatapos, napansin ni Jess na nag-iimpake si Roman ng kanyang mga gamit at sinabi kay Ryan na gumagawa ng kalokohan ang kanyang kapatid. Ipinaliwanag niya na hindi pinapayagang umalis si Roman sa Amerika ngunit nag-iimpake siya na parang aalis. Nang marinig ito, pumunta si Ryan sa bahay para hanapin ang kanyang kapatid at nahabol ito. Sinubukan niyang kausapin si Roman sa telepono, ngunit hindi siya pinansin nito. Sa parehong oras, nagsisimula ng makaramdam ng masama si Jess, at biglang nangyari ito. Dahil sa makapal na fog sa tulay, nagbanggaan ang dalawang magkapatid at parehong malubhang nasugatan. Sa ospital, nalaman ni Jess na parehong nasa coma sina Roman at Ryan, at walang senyales ng kognitibong tugon mula sa kahit sino sa kanila. Dumating si Casey sa ospital at sinabi kay Jess na hindi siya magtatagal doon dahil iniisip niyang galit pa rin si Roman sa kanya. Sinabi rin ni Casey kay Jess na kasing tamis siya ng pagkakalarawan ni Roman bago umalis. 3 linggo na ang lumipas, sinabi ng doktor kay Jess na maliit ang tsansa ng kanyang asawa na magising dahil sa mababang brain function, ngunit patuloy nilang imo-monitor ang magkapatid. Nananatili si Jess sa bahay habang pinoproseso ang kalagayan ni Ryan. Nakakatanggap siya ng isa sa mga lingguhang liham ng pagmamahal ni Ryan at napaluha siya. Nalaman natin na ang trabaho ni Ryan ay palaging nangangailangan ng pagbiyahe kaya lagi siyang nagsusulat ng liham kay Jess, at itatago ni Jess lahat ng liham sa isang kahon. Pagkaraan ng ilang linggo, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Nagising si Roman mula sa kanyang coma.
Nilapitan niya si Ryan, ngunit nang subukan niyang hawakan ito, bumalik sa kanyang isipan ang alaala ng aksidente, at natamba siya sa sahig. Dinala si Roman sa doktor para sa pagsusuri, at tinanong siya ng doktor na sabihin ang anumang natatandaan niya. Sa kabila ng hindi siya ikinasal, sinabi ni Roman na naaalala niya ang kanyang kasal. Nakakatanggap si Jess ng tawag mula sa ospital, at nang magkita sila ni Roman, agad itong lumapit sa kanya, ngunit patuloy na hindi komportable si Jess sa kanya. Matapos ang karagdagang pagsusuri, sinabi ng doktor na malamang na nawalan siya ng memorya, ngunit walang pisikal na paliwanag dito. Ipinaliwanag din ng doktor na magkaiba ang pinsalang natamo ni Ryan at Roman, kaya't nagising sila sa magkaibang oras. Para mabawi ni Roman ang kanyang alaala, kailangan siyang dalhin ni Jess sa kanilang bahay, at hiniling ito ng doktor dahil siya lamang ang malapit na kamag-anak ni Roman. Pag-uwi nila, nagpatuloy ang kakaibang kilos ni Roman, na tila naaalala ang mga bulaklak sa hardin ni Ryan. Sa loob ng bahay, tinitigan ni Norman si Roman at tumahol pagkatapos maamoy ito. Pagsapit ng gabi, narinig ni Jess ang pag-uusap sa TV, at nagulat siyang makita si Roman na nanunood ng video ng kanilang kasal ni Ryan. Sinabi ni Roman na gusto niya ang bahagi na iyon, na nagpapaisip kay Jess na siya ay nasisiraan ng bait. Dinala niya si Roman sa kanyang silid at ipinakita ang kanyang mga gamit upang makatulong. Sinubukan ipaliwanag ni Roman na may nangyari sa kanya sa aksidente, ngunit tumanggi si Jess na makinig. Habang lumilipas ang panahon, lalong nag-aalala si Jess sa kakaibang kilos ni Roman, kaya't inimbitahan niya si Casey upang makatulong sa pagbalik ng alaala ni Roman. Nilapitan ni Casey si Roman na abala sa pagputol ng mga rosas sa hardin, at sinabi nito na iniwan niya ang kanyang jacket sa bahay ni Casey. Ngunit sa halip, sinabi ni Roman na kaibigan siya ng kanyang kapatid at humingi ng paumanhin sa hindi pagkakilala sa kanya. Kinabukasan, nakatanggap ng mensahe si Jess mula kay Roman, na gamit ang numero ni Ryan, na nagsasabing tingnan ang kanyang bag. Tiningnan niya ang kanyang bag at nakakita ng rosas na may liham, katulad ng dating ginagawa ni Ryan para sa kanya, at nabahala siya dito. Kinagabihan, pag-uwi ni Jess, nakita niyang may toothpaste na sa kanyang sepilyo at nagalit siya dito, dahil si Ryan lang ang gumagawa nito para sa kanya. Lumabas siya at nakita si Roman na nakaupo sa harap ng kanilang silid at tinanong ito tungkol sa kanyang mga ginawa. Dito ipinaalala ni Roman ang pinakamamahal na sandali nila ni Ryan sa isang lugar. Nagulat si Jess sa pagkakaroon ni Roman ng mga alaala ni Ryan, lalo na nang sabihin ni Roman na siya ang kanyang asawa, kaya sinarahan ni Jess ang pintuan. Kinabukasan, nagkita si Jess at isang kaibigan upang ipahayag ang kanyang mga alalahanin. Sinabi ng kaibigan niya na hindi posibleng bumalik si Ryan sa anyo ni Roman, at nagsisinungaling ito sa kanya. Ngunit hindi kumbinsido si Jess sa sinabi ng kaibigan. Pag-uwi niya mula sa trabaho isang araw, nakita niyang tinatapos ni Roman ang iskulturang ginagawa ni Ryan para sa kanya. Nagulat si Roman sa pagdating ni Jess at aksidenteng nasugatan ang kanyang kamay, kaya binigyan siya ni Jess ng panyo habang may pag-aalinlangan na tingin. Ibinigay ni Roman kay Jess ang lumang pilak na kwintas ng kanyang ina at sinabing inayos niya ito gaya ng ipinangako niya. Isinuot ito ni Roman sa leeg ni Jess at lumayo, na nag-iwan kay Jess ng balisa at nalilito. Pagkatapos, nagpasya si Jess na tumawag ng doktor, na inhipnotismo si Roman upang subukan ang pagbabalik ng kanyang mga alaala. Naalala ni Roman ang mga detalye ng aksidente sa tulay na may puting fog. Nang tanungin siya ng doktor kung ano ang kanyang pangalan, sinabi niya Roman, ngunit idinagdag na nakita niya si Ryan noong aksidente. Habang dumadaloy ang kanilang dugo sa lupa at naghalo, nagising si Roman at sumigaw ng pangalan ni Jess. Humingi si Jess ng tulong mula sa kaibigan niyang pari na ipagdasal ang kanyang asawa, at sinabi nitong huwag siyang mawalan ng pag-asa dahil kilala niya si Ryan ng higit kan inuman. Kinagabihan, inalala ni Jess ang mga nangyari noong araw na iyon na may mabigat na pakiramdam. Ngunit bigla niyang naramdaman ang presensya sa tabi niya, at tumayo si Roman at nakiusap kay Jess na huwag siyang palayasin dahil binabangungot siya, ngunit pinatansik siya ni Jess. Kinabukasan, dumating si Casey at isinama si Roman sa pagmamaneho ng kanyang motorsiklo. Huminto sila sa tuktok ng isang bangin kung saan sinubukan ni Casey na ipaalala kay Roman ang mga bagay na kanilang ginagawa noon, ngunit nagpanggap itong walang alam. Sinabi ni Casey kay Roman na alam niyang nagkukunwari lamang ito, at hindi siya mamahalin ni Jess dahil takot ito sa kanya. Hiniling niya kay Roman na saktan siya gaya ng dati, ngunit lumakad lang palayo si Roman. Makalipas ang isang taon, patuloy na binibisita ni Jess si Ryan sa ospital, at nagulat siya nang mahulog sa sahig ang singsing pangkasal ni Ryan. Pinulot niya ito at inisip na isa na namang masamang senyales ito para sa kanya. Pagkatapos umalis ng ospital, dinalaw ni Jess ang ferry terminal kung saan sinundo niya si Ryan. Nang siya ay papauwi na, nagulat siya nang makita si Roman.
Sumakay sila sa kotse, at ipinakita ni Jess kay Roman ang kanyang larawan kasama si Ryan, at tinanong niya si Roman kung ano ang ibinulong ni Ryan sa kanyang tenga sa sandaling iyon. Naalala ni Roman kung paano nila nakita ang isang matandang mag-asawa sa sandaling iyon, at saka siya lumapit kay Jess. Nabigla si Jess dito, at sa wakas nakumpirma niyang asawa nga niya ito. Sa wakas, hinalikan niya ito, at nagkasama sila sa isang mainit na tagpo. Sa parehong oras, nagkamalay si Ryan, ngunit lahat ito'y panaginip lamang ni Roman, na nagising sa parehong kama kasama si Jess. Habang nagkakasiyahan sila sa labas ng bahay, biglang nakaranas si Roman ng matinding pananakit ng dibdib, at sa oras na iyon, nakatanggap sila ng tawag mula sa ospital. Sinabi ng doktor na nagkaroon ng seizure si Ryan na naging dahilan ng paghina ng kanyang mga voluntaryong galaw. Hindi matiis ni Roman na makitang nahihirapan si Ryan, kaya iminungkahi niyang sundin nila ang mungkahi ng doktor na patayin na ang makina, ngunit tumanggi si Jess dahil hindi nila alam kung ano ang mangyayari kay Roman kung patayin ang makina. Pagkalipas ng ilang panahon, nakikitang nagtatrabaho si Roman sa iskultura ni Jess, nang lapitan siya ni Jess na may positibong resulta ng pregnancy test kit, at labis silang natuwa sa resulta. Bigla na lang dumating si Casey, at nasaktan ito nang malaman na ang dahilan kung bakit hindi na siya binabalikan ni Jess ay dahil masyado siyang abala kay Roman. Sinabi ni Roman kay Casey na masama ang pagtrato sa kanya ng kanyang kapatid, at nagalit si Casey dahil hindi na kumikilos si Roman gaya ng dati. Bago umalis, sinubukan ni Casey na pukawin ang galit ni Roman sa huling pagkakataon sa pamamagitan ng pagbasag sa iskulturang ginawa niya para kay Jess. Sinabi ni Jess kay Roman na naaawa siya kay Casey, at nilagay ni Roman ang kamay niya sa tiyan ni Jess, sinasabing ang kanilang anak lang ang mahalaga. Pagkatapos, nagpasya si Jess na bisitahin si Casey, ngunit napagtanto niyang wala ito sa bahay kahit nabukas ang pinto. Halos isipin niyang nagbigti si Casey sa kanyang banyo, ngunit mga damit lang pala iyon. Tinawagan ni Jess si Roman at tinanong kung maaari ba itong sumama sa x-ray scan ng kanilang anak, ngunit sinabi ni Roman na hindi siya makakarating dahil sa flat na gulong. Habang nangyayari ito, nakikita natin siyang naghihigpit ng kung ano sa kanyang truck. Ibinigay ng gynecologist kay Jess ang x-ray ng kanyang anak, ngunit napansin ng doktor ang pantal sa leeg ni Jess mula sa kanyang kwintas, at tinanong kung peke o gawa sa mas murang metal ang kanyang kwintas. Sinabi ni Jess na ito'y isang anti-gang pag-aari ng kanyang ina, at ngumiti ang nurse habang sinasabing baka epekto ito ng hormones. Pagdating ni Jess sa bahay, napaisip siya tungkol sa pantal sa kanyang leeg, isang bagay na hindi pa niya naranasan noon. Napansin ni Roman na malalim ang iniisip ni Jess at tinanong siya kung ano ang nangyayari, ngunit siniguro ni Jess na wala naman. Pagkalipas ng ilang araw, dumating ang mga pulis sa kanilang bahay upang tanungin sila tungkol kay Casey, na kamakailan lang ay misteryosong nawala. Si Ryan, na ngayon ay nasa katawan ni Roman, ay nagsabi na hindi niya nakita si Casey ng ilang linggo at binanggit lamang na ito'y naliligalig. Simula noon, nagsimulang maghinala si Jess kay Roman, lalo na nang muli niyang suriin ang mga kriminal na record nito. Pagpasok niya sa lugar ng paggawa ng iskultura ni Roman, ibinigay ni Roman ang swertehin niyang barya na ginamit para patibayin ang mesa. Kinabukasan, habang papasok sa trabaho si Jess, huminto siya sa mailbox at ngumiti nang makita ang liham mula kay Ryan, na ngayon ay si Roman. Kinahapunan sa opisina, nagpasya siyang sumulat pabalik sa kanya. Pagkatapos, tinulungan ni Jess si Roman sa paligid ng bahay, at sinabi nito sa kanya na iaakyat niya ang ilang gamit ng kanilang anak. Ngunit sa kanyang silid, aksidenteng nahulog ang isang lumang larawan nila ni Ryan, at napahinto siya upang pagmasdan ito. Sa kanyang gulat, natuklasan niyang ang orihinal na lumang pilak na kwintas ng kanyang ina ay nakatago sa likod ng frame ng larawan. Dito napagtanto ni Jess na ang ibinigay sa kanya ni Roman ay peke, na nagpapaliwanag sa pantal sa kanyang leeg. Natuklasan din ni Jess na ang kahon kung saan niya itinago lahat ng liham ng pagmamahal at larawan ni Ryan ay nabuksan. Na-realize niya ngayon na nagsisinungaling si Roman sa kanya, at pinag-aralan ang mga larawan at liham upang matutunan ang mga detalye ng kanilang kasal at mga kwento upang magpanggap bilang kanyang kapatid. Sa kasamaang palad, bago siya makakilos, pumasok si Roman sa silid at niyakap siya. Nagulat siya at tinanong ni Roman kung okay lang siya, kaya sinabi niya na okay lang siya at bababa na siya saglit. Sa loob ng banyo, tumingin siya sa bintana para sa pinakamabilis na ruta ng paglabas, at pinatakbo ang gripo upang hindi marinig ni Roman. Naisip niyang delikado para sa kanyang kondisyon ang tumalon, kaya sinubukan niyang dahan-daang bumaba ng hagdan, ngunit tinawag siya ni Ryan, na ngayon ay si Roman. Sinabi niya kay Jess kung paano inibig siya ni Roman dahil nakita siya nito bago pa man si Ryan. Lumapit siya kay Jess na may masamang intensyon at sinabi niyang may ipapakita siya bago siya dalhin sa kanyang pagawaan.
Sa loob ng pagawaan, ipinakita ni Roman kay Jess ang isang kuna ng sanggol at tinanong kung gusto niya ito, ngunit ang sagot ni Jess ay malamig at walang interes. Nang subukang lumabas ni Jess, pinigilan siya ni Roman, inilock ang pinto, at itinapon ang susi. Sa wakas, sinabi ni Jess na nagsinungaling siya sa kanya at tinanong kung paano niya nagawa ang ganoong kasuklam-suklam na bagay. Ipinagtapat ni Roman na ginawa niya iyon para sa kanya, bumalik siya para kay Jess nang hindi ginawa ni Ryan. Dahil dito, ipinahiwatig ni Jess na puno na siya ng pagkasuklam sa paghawak ni Roman sa kanya. Halos makatakas si Jess matapos magpanggap na nasaktan siya kay Roman, ngunit nahuli siya nito. Inilagay ni Roman si Jess sa isang mesa at sinubukang angkinin siya habang hinahawakan siya. Samantala, nagkaroon ng seizure si Ryan sa ospital habang lumalakas ang laban ni Roman at Jess. Bigla, pinigilan ni Ryan si Roman sa pamamagitan ng isang mental link na nakuha nila mula sa aksidente. Nabigla si Roman nang marealize niyang nasaktan siya ni Jess. Naglakad siya patalikod, at napagtanto na pinatay niya si Casey dahil sa kanyang mga hinala bago siya bumagsak. Pagkaraan ng ilang sandali, binisita ni Jess ang ospital kung saan sinabi ng doktor na nagkaroon ng seizure si Ryan, ngunit nakaligtas siya laban sa lahat ng inaasahan. Pag-alis ng doktor, umupo si Jess sa tabi ni Ryan, at isinuot ang singsing sa kanyang daliri. Siniguro niya na malalampasan nila ito, at sa pagkakataong ito ay ipinangako niyang mananatili sa tabi niya at maging perpektong asawa. Bago matapos ang pelikula, lumabas si Jess ng ospital at sinubukang isuot ang anti-gang kwintas ng kanyang ina. Ngunit naramdaman niya ang kamay ni Ryan na tumutulong sa kanya sa kwintas, nang siya'y lumingon, wala siyang nakita. Ngumiti si Jess nang may pag-asa.